Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 15 hanggang 26. At sa ebanghelyong ito ay may isang demonyo na pinalayas ni Jesus mula sa isang lalaki. Ngunit sinabi ng ibang mga naroroon na nakasaksi na si Jesucristo ay pinalayas ang demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Kaya nga, si Jesucristo ay sumagot ng buong karunungan. Ang sabi niya, ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung ang kaharian daw ni Satanas ay naglalaban-laban, paano niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kaya sinabi ni Jesucristo, nagpalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Ito ang sabi ninyo. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Kaya nga, ang sinasabi rito ni Jesucristo, kung si Beelzebul, ang prinsipe at pinuno ng mga demonyo, ay pinapalayas yung mga demonyo, ang ibig sabihin, sa loob ng kaharian ng mga demonyo ay mayroong labanan. At dahil labanan, sila ay hati, mayroong dibisyon at sila ay babagsak. Ngunit ang sinasabi ni Jesucristo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya nga kahit anong pilit ng mga nais sirain si Jesucristo sa kanilang mga katanungan, sa kanilang mga salita, ang karunungan ng langit ang nagigibabaw. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang totoong may kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Kaya nga, nagpaliwanag pa si Jesucristo, kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang mga ari-arian sa loob ng bahay na iyon. Ang ibig sabihin, sapagkat naroon siya sa bahay itong taong malakas. Ngunit kung may dumating na isang taong higit na malakas kaysa sa kanya upang samsamin ang mga sandatang naroon at ang kininang bahay, yung taong malakas ay magagapi. At ang ibig sabihin ni Jesucristo rito, na totoo sa buhay ng tao, maaring sa buhay natin, sa buhay ng maraming nilalang, sa nakaraang buhay na madilim, sa nakaraang buhay na makasalanan, sa nakaraang buhay na naglalakbay sa kamalian, maaari noon ang masamang espiritu, ang demonyo, ang diablo o ang diablo ang malakas. Siya ang namamayani. Siya ang naghahari-arian sa buhay ng mga tao. Ngunit nung dumating si Jesucristo, at ito ang sinasabi ng ebanghelyo natin, ang mas malakas na tao, ginapi niya yung diablong nananahan sa sangkatauhan, yung masasamang espiritu at mga demonyo na nanliling lang sa mga nilalang. Dumating ang mas malakas at mas makapangyarihan at ito ay si Jesus, at iginapos niya, ginupo niya ang masasamang kalaban na ito. Ang tahanan ay mapapalaya sapagkat mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. At ito ay para sa ating lahat. Sinasabi ng Panginoon, mas malakas ako, mas makapangyarihan ako kaysa sa mga madilim na nagdaan sa iyong buhay. Mas malakas ang aking pag-ibig, mas malakas ang aking habag kaysa sa mga pagkakamali at kasalanan sa iyong nakaraan. Mas malakas ang aking pagmamahal sa gitna ng iyong kahapong nawasak
dahil sa baluktot na pamumuhay. Dumarating ang mas malakas at makapangyarihan at nais niyang siya ang manahan sa ating buhay. Siya ang maghari. Kaya nga sinundan pa ito ni Jesucristo upang ipaliwanag ang ebanghelyo. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar. At isang araw siya ay babalik. At kapag bumalik siya doon sa pinanggalingan niyang bahay at nakita niyang ito ay malinis at maayos, siya ay lalabas muli at magsasama pa ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't magiging mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon kung saan ang espiritong ito ay lumayas. At ito ay kaugnay sa ating ebanghelyo. Nais palayasin ni Jesucristo ang masasamang kapangyarihan na namamahay sa ating buhay, sa ating pagkatao. Ngunit sinasabi niya rin, ako rin yung malakas na tao na nais manahan sa buhay mo, sa pagkatao mo. Sapagkat kung hindi ako mananatili, sinasabi ni Jesucristo sa atin, walang magbabantay sa bahay. Babalik yung masamang espiritu na may kasama pang 7 mas masasama at mas maaaring mas mapahamak pa tayo higit sa kapahamakan na dinanas natin. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay nakikipag-usap sa atin. Sa binyag, sa kumpisal, tayo ay pinalaya na ng Panginoon, tayo ay pinatawad. Nalinis na ang bahay, nalinis na ang ating buhay. Ngunit may isa pa tayong kailangang gawin. Panatilihin si Jesucristo, panatilihin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Huwag silang hayaang umalis. Huwag natin silang itulak palayo. Sapagkat ayon ay para rin sa ating kabutihan. Ang ating pananalangin sa araw-araw ay pagsasabi na, Panginoon, nais kong manatili ka sa aking buhay. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw ay pagsasabing, Espiritu Santo, nais kong magbanday ka sa aking kalooban. Ang pagtanggap ng Eucharistia, ang pakikinig sa pagpapahayag ng mabuting balita araw-araw, ay mga armas upang bantayan ang ating buhay laban sa kapangyarihan ng kasamaan. Tayong lahat ay mapalad sapagkat tayo ay kapanig natin ang mas malakas na tao. Sapagkat siya ang tao, totoong tao, ngunit totoo ring Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.